uri ng pagsubok sa talas na pandamdam ng ating daredevils. Sa mga naunang eksperimento na sumubok sa kanilang mga panlasa, pangamoy at pandinig, walang nagbago sa talas ng pandamdam ni Jack at Will. Ganito pa rin kaya ang resulta kung sense of touch na ang pagbabasehan. Okay, Jack, ito naman yung benchmark natin para makita natin kung gaano katalas ang senses mo pagdating sa touch. Okay? So, simple lang yung rules natin. Kamay sa likod. Ibig sabihin, hindi mo pwedeng hawakan kung ano man ang nasa iyong harapan. Okay? Ilalapag ko ito sa iba't ibang bahagi ng katawan mo. Kailangan mahulaan mo kung ano siya. Rule. Hindi mo pwedeng pagpagin. Paano? Hindi mo pwedeng pagpagin, hindi mo pwedeng tanggalin. Okay? Tanggalin, pagpagin. Hindi ko nang pagpagin. Sige. Ano ba yun? Ano yan? Makate. Parang may insekto. Ano ba yun? Anong nararamdaman mo? Oh my God! Ano yan? Makate siya. Gagamba ba yan? Gagamba? Oh my God! Bawal hawakan. Sit down. No, is it gagamba? Hindi. Relax. Gumagapang siya. Okay. Dahon. Dahon. Kagamba ba to? I don't wanna know. Ipis? Hindi. Ano kaya to? Centipede? Insect? Insect, okay. Kuliglig? Hindi. Kuliglig. Then papawisan ako. Ah! Oh! Ay, kinakagat niya ako! Hindi ka kinakagat. Kinapapak ako! Hindi ka kinakagat. Sakit! Ano ba yun? Hindi ka kinakagat. Kala mo lang. Makahiya? Alimango. Alimango ba to? Ano yun? Ano yun? Ano umakit na siya? Nandito na siya, oh. Hindi siya kumakagat. Relax. So, isa siyang insekto na may paa na parang makate, unti-unting umaakyat. Uod. Uod! Uod. May paa ang uod. Malay ko. Di ba? Yeah, it's like a biting caterpillar or something. Kahit na tumagal ng halos 5 minuto, nahulaan naman ni Jack ang ipinaramdam sa kanya. Uod. Uod! Samantalang si Will, sumuko agad. Give up? Yeah, it's like a biting caterpillar or something. So again, it has to be correlated with experience kasi. Yung perception nila is based on what it's in store in their memory, yung pinakamalapit. And many times it can be wrong kasi nga, the perception. It's all about, you know, ang brain natin kasi, different times of the day, different times kung anong kondisyon natin, may perceive things differently. Matapos muli ang 3.5 oras na nakapiring ang aming test subjects, dinala na namin si Jack sa pool para sa huling experiment na susubok kung tumalas nga ba ang kanyang pakiramdam. Ito yung muna. Sa ulo, talaga. Seaweed. 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 Plants. ano ba yung ibang plants? Corals. Corals talaga lang. Uod. I mean, ahas na, nagsuswimming. May tawag doon eh, ahas na nagsuswimming. Anaconda? Hindi, yung water snake. I think yung una, yung ng Christmas tree. Yung ganon. Very good. Okay. Okay. Next. Alam ko na. Pusit. Cotton. Very good. I got it! Oh my God. Tubig. Oh my God, ice bucket challenge mo to! Tubig. Hindi mo tubig kami. Sagong. Tama? Parang lahat galing sa ulo ko Sand. Pebbles. Ang saya-saya. Monggo. Tama? Very good. Oh my God, I'm so good.
Makabawi naman kaya si Will sa experiment na ito matapos siyang mag-tap out sa naunang eksperimento. Parang may isda. Sand. Sarap. Parang hayop to. Parang juice. Kung masyado ko lang i-enjoy, hindi ka na humula. Kasi parang bubbly itlog. Beans? Okay, what kind? Mongo beans. Okay, you got 1 out of 4. Parang fluffy, di ba? Fluffy. Fluffy balls. Fluffy balls? Tama ba yun? Fluffy balls, ano yun? Cotton? Okay, Malay very ko. good. Okay. Parang halaman. Yung sa... parang... Oh, gets ko na. Parang yung tail ng halaman. Parang yung sa dulo ng Christmas tree. Very good. Yung gulay, sinasabi mo parang juice. Ano yan? Parang tapioca. Yan! Is that what it is? Tapioca. Okay. Ayon sa naitalang oras ni Jack, halos 4 na segundo lang ang lamang na kanyang benchmark time sa oras naman ng pangalawang eksperimento. Bumawi naman si Will at nakuha niya ng tama ang lahat na pinahuhulaan sa kanya sa loob lang ng 5 minuto. Base sa resulta sa parehong test subjects, may indikasyon na tumalas ang pakiramdam nila. Imagination ko talagang to the moon. Ano ba yan? To the moon and back. Kasi yung ano pa lang, yung sa gumaganon pa lang eh. Inisip ko na yung malalaking gagamba, yung mauod. Ilang oras na naka-blindfold ako. Because even dun, when I was waiting, I could just hear every little, bag, someone stepping across, who's ever tinatapik-tapik ako. It's just like your senses are definitely heightened. Ayon naman sa mga eksperto, iba naman ang naging resulta ng huli naming eksperimento para sa sense of touch. Hindi pa rin daw ito basehan para masabing tumalas nga ang pakiramdam ng dalawang test subjects. Iba yung magiging end result kung, say, 2 days mo lang ginawa yan compared with somebody who does that for 3 months, for example. Kung mawawala ng paningin, hindi raw basta-basta na nagre-rewire o nagbabago ang neuron sa ating utak para palakasin ang iba pa nating pandamdam. Maaari lamang daw humalili ang iba pang senses ng isang taong nawala ng sense of sight kung sasanayin niya ang mga ito sa mahabang panahon. Yung na-destroy na sira na yon, sira na talaga yon. So, pero yung association areas na katabi nun, pwede mong buhayin ulit in a way by training the other cells, na neurons, to rewire there. Bukod sa pagkakaiba ng bawat tao, nakadepende rin daw ang pagtalas ng pandamdam sa edad kung kailan siya nawala ng paningin. Memory plays a big role eh. Kung nabulag lang siya along the way, lahat ng memories niya, from the point na nakakakita siya hanggang sa hindi na siya makakakita, these memories will play a role, no, in how he or she will start coping using the remaining senses. Pero kung wala talagang experience, yun ang medyo hindi talaga natin alam kung what goes on in his or her mind. Dagdag pa ni Dr. Diaz, kailangan pa ulit-ulit na ginagawa ang isang bagay bago magsimula ang rewiring ng ating utak. May kapansanan ka man sa paningin o wala. For example, a medical student, ang galing na memory ng mga medical student, probably law people also, kasi basa ng basa mga yan, ulit-ulit. Yung memory na short-term memory, magiging long-term memory. Eh, yung short-term memory, walang rewiring dun eh. Sa huli, ang pagtalas ng senses ay hindi lang nakasalalay sa rewiring ng utak, kundi pati na rin sa alaala o memory na nakatatak sa ating mga isipan. Hindi man tayo makagawa ng isang Pinoy Daredevil. Napatunayan naman natin na tumatalas nga ang iba pang mga senses na mga kapatid nating hindi makakita. Hindi dahil ito'y kapalit ng nawalang paningin, kundi dahil mas epektibo at madalas lang ginagamit ito.
Sana po marami kayong natutunan sa aming eksperimento ngayong gabi. At mas lalo pang mapahalagahan kung anong meron at kulang sa inyo. Ako po si Paolo Bejones. Hanggang sa susunod na pagwasak namin sa inyong mga maling akala dito sa Demolition Job.